Hindi na nga kami nagtagal sa aming hotel dahil sinundo na agad kami ng aming agent. Kaya dito na kami kumain sa aming service. Nakapag isang araw din nga kami doon sa aming hotel at ngayon ay sasampa na kami sa aming barko. Binaba na namin ang aming mga luggages at itatransfer na namin ito sa service boat na sasampahan namin. Which is tugboat lang naman siya. Ang aming barko ay malayo pa sa shore kaya kailangan namin ng service boat para makarating sa aming barko. And this is very expensive dahil kailangan pa nilang bayaran ng service boat, yung hotel namin, yung mga food namin. Very expensive crew change pero kailangan na ng crew change. That's why nandito na kami. Almost 30 minutes din ang aming magiging biyahe at naka-ready na kami. Paalis na kami sa shore at pupunta na kami sa aming barko. Alright! This is once in a lifetime for me na makapag crew change dito sa Bahamas because very rare nga ang biyahe dito and very expensive, but we were able to do it and it's a goal for me. Alam nyo ba na sobrang expensive ang pumunta sa Bahamas? Kitang-kita na nga pala ang aming barko. Yan, sobrang laki. I think yan yung pinakamalaking barko na aming sasakyan. At sobrang magalaw na rin dito sa aming tugboat dahil nga nasa open sea na kami. Nakasampan na nga ako sa aking bagong barko at ito ang aking kabina. Ngayon, nag-ayos ako ng aking mga gamit. Ina-arrange ko, nilalagay ko sa mga cabinets and stuff. And aayusin ko na rin yung buong kabina. Lilinisin natin yan mamaya at lalagay natin ng bearings. Hindi ko na nga pala naisama sa pag-video pero after naming sumampa ng barko, kumain lang ako saglit at nagtrabaho na agad. Ang ginawa namin ay namintura lang naman at pumunta na yung barko papunta sa drifting area. Dito pa rin kami sa Bahamas maglo-loading
at we are still waiting for the news. Kaya after ng trabaho, dumiretso na agad ako sa aking kabina at inayos na ito. This will be my home for the 9 months stay on board. Alright, kainan time. Ganito nga pala ang pagkain sa barko. After namin kumain, nag-basketball na agad kami. Meron pala kaming basketball court on board dito. Napakaswerte. Dahil sa mga ibang barko, wala talaga. Kaya maganda to. Ayusin muna namin yung net para sigurado na hindi malalaglag ang aming basketball. Ito na naman nga ang ating magiging libangan for 9 months on board dito sa ating bagong barko. At syempre, nagdodota rin naman kami. Kaya after namin mag-basketball, usually nagdodota kami. Ito nga pala ang aking mga basketball highlights sa aming laro. Today is my second day dito sa aking bagong barko. At nakapag-ayos na rin ako ng kabina ko, pero ayun, naging magulo na naman. Ayan, magulo na naman ang ating kabina. Kaya may drill kami ngayon. Ito, life jacket, helmet. Yan ang kailangan para sa ating drills. Hindi ako makakapag-video sa drill dahil bawal mag-phone sa labas ng akomodasyon because we are a tanker vessel. Dumikit na nga kami sa aming discharging port, which is Freeport, Bahamas. Siyempre, dito sa Bahamas, maraming mga cruise ship and nataon din na malapit ang aming barko dito sa port ng mga cruise ship. And as you can see, nakikita nyo, maraming cruise ship dito and marami ring pwedeng pagbilihan. Dito naman ang mga container and tanker vessels. So, medyo dikit-dikit lang sila and possible ang shore leave dito. Kaya syempre, mag-shore leave agad tayo kahit ilang araw pa lang tayo sa barko.